Good day guys, so kakatapos ko nga lang magpakain ng mga alaga natin. So inuna kong pakainin dyan yung mga manok natin. Ito, mga baby stag. Ayan. So, ito yung mga puti natin, oh. Tatlo. Ito isa nakakawala. So baka pakawalan din namin yun kasi itong puti na to mga kabi, kung mapapansin nyo yung paa, medyo magkadikit kasi. Tapos medyo umaalog kasi nga yung puti na to mga kabi, hindi napakawalan. Kumbaga nakakulong lang. So mahina kasi yung mga tuhod ng mga manok na sisiw hanggang pinalaki na paistag kapag ka nakakulong lang. So kailangan pakawalan natin to para medyo gumanda. Ayan, medyo gumaganda na nga kasi nakakulong lang to sa kumbaga nakakulong lang doon sa ganyan nakakulong lang. So ayon dun sa pinagbilan natin. So wala namang issue yan, talagang ganyan yan pagka ang manok nyo pinalaki nyo nga lang sa nakakulong. So ganyan talaga ang nangyayari. So medyo magkadikit yung paa niyan, tapos medyo umaalog nga. So kumbaga mahina yung buto nila sa yung mga muscle nila, kaya kailangan talaga pakawalan. So hindi katulad nitong mga manok natin, kung mapapansin nyo, magaganda yung distansya ng paa nila. Saka yung mga tuhod nila hindi umaalog-alog. Ayan. So kung minsan kasi kapag tumanda sila na may alog, kumbaga reject yan mga kabi. Kapag tumanda sila, halimbawa ano na yan, naging stagna o yung nanlalaban na, tapos ang tuhod nila medyo pumapaling, saka magkadikit na magkadikit, so magiging reject yan mga kabi. Kaya ang ginagawa natin dyan pinapakawalan talaga. So mas mainam yung nakakawala. Saka kung nakakulong man mga kabi, kailangan medyo malaki yung kulungan, yung nakakalipad sila, saka yung nakakalakad-lakad. So kapag kasi lumaki yung manok nyo o yung kitty nyo sa ganitong environment, sa ganyan lang, so tendency talaga medyo mahina yung tuhod nyan, saka yung kumbaga siwang, ano ba yung tawag dito sa paa. So kailangan medyo magkalayo kasi yan mga kabi. So ang tendency kasi dyan, baka pag pumalo yung manok nyo. So ito rin sa mga pumupusa sa online, tips ko sa inyo, kapag medyo magkadikit yung paa kasi, kung minsan pag pumalo yan, kumikig, halimbawa kumikig yung manok nyo, so maaring yung pagpalo nyo na yun, so madalas ma-encounter nyo to sa mga namumusta nga online, sa online sabong. Kapag kumikig yung manok o pumalo yung manok nyo na pinustahan, kusang napipilay. So akala nyo tama nga ng kalaban, pero hindi nyo alam sa paa mismo ng manok nyo nang galing sa pinustahan nyo. So kaya kailangan talaga medyo magkahiwalay yan, ganun nyo may distansya yan. So hindi yung nagdidikit, kasi pag nagdidikit talaga may tendency na mapilay mismo sa palo niya yung sarili niya. So mapapansin nyo yan sa mga namumusta, kasi tayo tayo medyo hindi ko naman masabi na expert lamang tayo sa panalo sa online sabong na nilalaroan natin, puro panalo tayo. So kaya sabi ko nga sa inyo pagtingin pa lang sa paa, tinitingnan din natin kapag pipili tayo ng manok, medyo magkaano dapat siya, maganda yung distansya para pagka pumalo permis. So hindi man permis na panalo, kumbaga nakaayon yung paa nila, hindi magsasarili. Ayan. So tips ko sa mga sa mga nagsasabong nga online sabong. So kailangan medyo magkaiwalay. Tingnan niyo yung paa nito. Medyo magkadikit talaga siya. Ayan. So hindi katulad ng mga manok natin medyo kasi nakalaki to sa kumbaga sa pakawala. Ayan, nakakawala lang silang ganyan. So medyo maganda yung tuhod nila, saka yung muscle nila, saka ayan nga, nakita niyo. So yun nga, update tayo sa mga kalapati natin at na-update ko lang kayo dito sa ating mga manok. Ayan. Tapos pinungusan na rin yung mga straight comb natin. Kumbaga Ultraman na pungos. So para medyo okay naman, kasi kung minsan sabi ko dun sa partner natin, sa kasama natin kay Sir SBH, so kung minsan kasi pag namumusta ako sa online, kapag kabasaan na, hindi na maitaas yung ulo ng manok kapag malaki yung palong. So kaya sabi ko, putulan niya ng palong. Kasi kapag kung mangyari man basaan yung laban, hindi mabibigatan yung manok nyo sa pagtuka. So kaya ayan, pinungusan niya kahit ganyan lang, Ultraman. So pangit lang tingnan, pero at least hindi nakakabigat, o pag nagbasaan hindi kayo na aargabyado. Pag nagbasaan kasi mga kabi, lugi ka na agad kapag mabigat yung ulo ng manok nyo. Ayan.
So, yun, update tayo dito sa mga kalapati natin. So, okay naman yung mga kalapati natin at malapit na natin parondahin ng sabay-sabay to. Ito, yung mga kalapati natin. Ayan, so, sa mga nanonood sa atin dyan at mga nagtatanong ng presyo ng kalapati, baka makapag-out na nga tayo kapag ka napisa na. So, baka next week mapisa na yung itlog nung puti natin. Tapos sa video natin, naka-indicate naman lagi yung presyo nung ano natin. Naka-indicate naman yung presyo ng kalapati natin na ina-out nung nakaraan. Sa mga nagtatanong dyan, lagi naman natin nilalagay sa video yun. Tatapusin nyo yung video. Sinasabi ko naman sa video kung magkano yung pang-out natin. So, ito si Tukmol. No? Katukmol yan kasi ganun nga yung paa niya. Parang na pungkol. Katukmol lang tawag ko dyan. Ayan. Ayan, tinayin nyo yung paa niya. Ayan. So, ganyan yan si Tukmol. Pang norte pa to mga kaabi. Mga pang south natin ayun, yung mga double band. Ayan, yung palugo na yan. Ayan, nakita nyo yung itsura. Pangit na pangit. So, medyo gumaganda na nga yan. Ito, katulad niya, no? Medyo gumaganda na. Nakakabihis na sila. Ayan, so ito, pang ano rin natin to, pang south. Ayan. 5 ata to o 6 mga kabi, hindi ko matandaan. So, hindi ko na rin alam kung meron tayo na wala na pang south, pero yan nga, kung ano yung makikita nyo mga kabi, yan yung mga pang south natin. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5 lima yung pang south natin mga kabi, yan o, yung checkered, tapos itong checkered ulit, itong blue bar, saka itong choco. So 5 yan pang south natin. So yan yung mga pang south natin. Tapos yung binibreed naman natin yun, siguro next week nga, mapipisa na yung itlog nila. So, pakita ko sa inyo, update ko kayo mga kabi, baka abutan pa tayo ng ulan. Tapos yung gristle pala mga kabi, ito, dito ko na pinalagay. Ayan, sa stock bird natin. So, pagugulakin natin to mga 2 months o 3 months old pa, pwede na natin i-breed to. So, katulad nito, pwede na natin i-breed. Kaso, kukuha muna tayo ng budget nga para maka-acquire tayo ng barako sa mga big time fancier mga kabi. Bibili muna tayo ng pangpares. So, ito, kung sakali na mabenta natin yung tigisang magkapatid mga kabi, pwede natin ipang-acquire dun sa big time fancier nga mga kabi. So kung hindi naman gagawa natin ng paraan. Sabi ko nga sa inyo lamang naman tayo sa panalo sa online sabong, baka magawa natin ng paraan. Ayan. So nag-online sabong kasi tayo. Nakalaro tayo sa online sabong. Hindi ko naman inaano to sa mga viewer natin, lalo na sa mga bata. Naglalaro din tayo ng online sabong. So hobby lang naman mga kabi, hindi naman bisyo. So kailangan talaga alam nyo, kontrolin nyo sarili nyo. Kasi walang nanalo sa sugal kapag sugal ang hinahanap nyo kasi yung sugal andyan lang. So tayo hobby lang talaga kapag katulad yan, lagi nagpapanalo. So manalo lang tayo ng 1,000, 2,000, okay na. Kahit nga 500 lang o 4 na ran, basta hindi lang tayo matalo sa isang araw, okay na mga kabi. So yan yung mga ina-advise ko sa mga mahilig ng magsugal. Gawin nyo lang hobby o yung libangan, wag yung talagang sugal lang habulin nyo, kasi yung sugal andyan lang, hindi mawawala yan, andyan lang yan. So anytime pwede kayong magsugal, pwede nyo balikan, pwede kayong pumusta, pero yung pera nyo kasi mauubos yan kapag hindi kayo naglubay. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit nagpapanalo kayo, kung hindi kayo humihinto, matatalo kayo. Ayan, so ito yung update ko pala sa mga kalapate. Ayan, so napabida tayo kasi baka sabihin ng iba, nagpo-promote tayo ng online gambling. So tayo, hobby lang talaga sa atin. Ayan. So baka next week mga kabi malaman na natin kung mapipisa ang itlog nila at kung may similya. Bata pa kasi to mga kabi, kadalasan ng ganito mga isang itlog lang yung may similya. Kapag ganito kabata yung kak, kasi parang 4 months o 5 months old pa lang tong kak natin na ginamit. Ayan, tapos yung ano natin, mag-iisang taon pa lang yung babae natin na ginamit. So kapag ganyan, kadalasan nga hindi parehas na itlog may similya. So hindi ko kasi chinek mga kabi. So sana magkaroon naman ng similya parehas, pero yun nga ang hinihiling ko mga kabi, magkasimilya yung itlog nila. Forma nito. Ayan. So i-stick ko na rin to mga kabi sa mga susunod na panahon. Ayan. So sana magkasimilya.
Itlog nila. Saka, pagka hindi puti mga kabi, pwede nyo nga i-acquire sa akin 2,000 o 3,000 estimate. Ito yung anak nila. Ayan.